Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang pahayag o reaksyon ni Pangulong Marcos Jr. sa hamon na inilatag sa kanya ni Atty. Vic Rodriguez. So ano tong hamon na ito at ano ang sagot ng Pangulo? Ito mayroong post ang SMNI News 17 minutes ago. Marcos Jr. tinanggihan ang panawagan ng kanyang dating Executive Secretary na si Atty. Vic Rodriguez na sumailalim siya sa isang hair follicle drug test dahil wala raw itong kinalaman sa public trust and public service. Okay? So, ito yung exact word ng Pangulo. No. When it comes to yung follicle test. No. Why should I do that? What he is saying, public office is a public trust, has nothing to do with a follicle test. Wala namang connection yung sinasabi niya. Alam nyo, matagal nang nananawagan si Atty. Vic tungkol nito na kailangan magpa-drug test sila ng mga government officials starting from the top down the line. But up to now, wala pa rin. It has fallen on deaf ears. I don't know itong panibagong hamon na ito kung kailan sinabi ni Atty. Vic. Siguro, related na dito sa controversy sa budget. Yung blank items sa BICAM report na kung saan nagsampa na ng petition sa Supreme Court ang grupo ni Atty. Vic Rodriguez, Congressman Ungab at iba pa. Tapos, response ng Pangulo na sakaling i-declare ng Supreme Court na unconstitutional ang budget, anong gagawin? Any contingency plan? We will shut down the government para matuloy ang gusto nilang ma-destabilize ang gobyerno. Something like that. So, yan na siguro ang papalitan ng salita o hamon. Magpa-drug hair follicle test kasi nga public office is a public trust at lantaran ang Pangulo, no. Walang connection ang public office, public trust to a hair follicle test. Yun ang sagot ng Pangulo. Okay? So, magbasa tayo sa mga comments. Faith May, sabi niya, meron po connect, sir. If the state of your mind is working good, you can lead the Philippines effectively. Dennis Segi, sabi na, positive blank. Hindi ko basahin, kaya hindi maganda. Joy M. Bayon, dyan pa lang nag-positive ka na. Ha, 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 ha. Inday Dayan OSH, bitaw, kalayo rajud, ayaw ninyo pahilaka. Gamay na lang jud, from tantrum to walking out. Na, medyo sarcastic na ko nito. Feli, ngagba ayaw mo talaga malaman na positive ka. Diyos ko, baby M. Grabe pati. It's just simple. It can't do it, then you're lying. If you can do it, if you can not, kung hindi mo magawa, you're lying. Malala ko yung dalawang kongresista, si Congressman Polong Duterte and Congresswoman Migs Nograles. Wow! Yun ang maganda. Halos sabay sila itong follicle test at
Negative naman silang parehas. Sana marami pang ganun magpa-test kasi wala na po eh. Lumalala na po ang problema sa droga sa ating bansa. Sa Ilbayon, Cavite, mayroon na palang faktorya ng pinagbabawal na gamot doon. Nalaman lang dahil sumabog. Yung habang nagluluto, may sumabog. Kaya nalaman. Nandun na pala sa faktorya. Bumalik na. Sa Cebu, nakakalungkot yung pangyayari na ang isang amahan na ginurgur niya ang kanyang anak, asawa, dahil sa epekto ng pinagbabawal na gamot. Saan pa? Sa Bayugan City, sa Agusan del Sur, mga 2 days ago, ilang kilo? I think 16 kilos o pinagbabawal na gamot na nakumpiska. So, halos sa lahat lugar na ngayon, sa mga feedback na natatanggap ko sa aking mga kaibigan, bumabalik ng droga. Pag nasa Metro Manila ko, sasakay ako sa Grab. Yung mga driver ng Grab, kwento nila, sir, bumalik na. Sayang yung dati. Gusto ko sana may balik yung dati, panahon ni PRRD. Sabi na isang driver, gusto ko sana palagi si Duterte na lang presidente. Bakit? Tahimik nung panahon niya. Ngayon, gumugulo na takot na kaming magbiyahe sa gabi. Kasi nagkalat na naman sila. So, anyway, hindi natin mapilit ang Pangulo. Kung ayaw niya, karapatan niya yon. Kailang bahala na ang taong bayan. Kung kagaya, balikan natin. I think si Ka Eric, di ba, wala siyang buhok. Kung meron man kakaunti, hair follicle test pa rin at negative naman. Sino pa yung mga nagpa-test? Bakit hindi? Simple lang yan eh. Kung wala kang ginawa, ay bakit ka ayaw? Ganun lang yun kasimple, di ba? Anyway, salamat po sa inyong panonood sa ating channel. Yung panonood ninyo, nagkakaroon tayo ng income. Ang income po natin, nagagamit sa pagtulong sa Talaan Big Tribe sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng pako at yero, ang mga sira-sirang bahay. Pasensya na kayo. Maingay. Ito, nandito ako sa Talaan Big Tribe, mga bata. Oy, ayaw, saba! Psst. So, nakakapagbigay tayo ng yero at pako, libre. Ang mga tribo, magkuha na ng kahoy, i-repair ang kanilang bahay o magpatayo ng panibagong bahay.